Hello guys! So for today ay pupunta tayo ng Dubai dahil nasa Abu Dhabi tayo ngayon. Nakapila na nga si Mama dyan upang bumili ng bus ticket papuntang Dubai. Nakapila na nga kami dyan, ngunit dun pa pala sa dulo ang aming sasakyan. At binuhat ko na nga ang aking maleta dahil after ng Dubai trip ay flight ko na pa Philippines. At ang bigat nga ng aking maleta, hindi nakaka-Disney princess. Another one maleta na akala nyo magaan lang pero sobrang bigat. Hay, paano yan kakasya sa 30 kilos baggage allowance ko? Di ko nga naintindihan ang kanyang sinabi pero nag-oo na lang ako para makasakay na kami ni Mama. Ayan, sa wakas ay nakasakay na rin at 2 hours nga pala ang biyahe pa Abu Dhabi to Dubai. So, see ya! Nag-taxi na nga kami ni Mama papuntang hotel dahil sobrang init dito sa Dubai, di ko kinakaya. Ayan, dito nga pala kami nag-check-in sa may Howard Johnson by Wyndham Hotel sa may Al Riga, Dubai. 4th floor nga pala ang aming room, so ayan, umakyat na kami and super ganda dito sa hotel na to. Very friendly and accommodating ang mga staffs and super clean and spacious ang room and hotel. So, ayan, pagkalabas ng elevator, yan ang view. And itutour ko kayo mamaya sa mga facilities ng hotel. So, ito na ang aming room. Welcome, guys! Pagkapasok ay may space dyan. And ito nga pala yung kanilang CR. Wow! Super clean and fresh! And ito na nga pala yung bedroom guys. Tig-isa kami ng kama ni Mama. And yan, may complimentary water sila. Super clean. Super spacious. Ganda mag-tears drop. And ito yung view. Ay, nakaka-disappoint dahil may ginagawang construction. But okay lang kasi saglit lang naman kami. Guys, baba muna kami. Nyari sa itsura mo girl, ayan bababa na nga kami para kumain dun sa may Anli sa baba. Lunchtime na guys at nagtataka kami kung bakit wala masyadong tao. And ito na nga pala yung mga foods nila. Merong munggo, pero maanghang. Ayan, yung different dishes nila. May chicken curry na must try, chips. What is this? Chicken, sukha, and then fruits, veggies. And ito na nga pala yung kinuha ko guys dahil tatry ko lang baka kasi sobrang anghang na naman. And ito si Mama. Sungit naman yan at ito na, tatry ko na. Di kasi ako mahilig sa maanghang guys. Yan, tinawanan pa ako ni Mama dahil nga maanghang ang aking kinuhang food. Kaya napatubig na lang ako ng marami. Dami ngang paminta at mahilig sila sa spicy foods ang mga Arab. Kaya if pupunta kayo and mahilig kayo sa manghang, then you must go and try their specialty foods. Nag-chips na nga lang ako dahil hindi ko na kinakaya ang anghang dito. At dahil hindi ko na nga kinakaya ang anghang, ay kumuha na lamang ako ng chips at veggies upang ito na lang ang kainin ko. Kain guys! So after nga kumain ay nagpahinga muna kami saglit at lumabas na kami dahil it's pamper time! Yes, you heard it right! Dahil hindi complete ang trip mo sa Dubai kung hindi mo mararanasan ang mura nilang mga salon. Dire-diretsong salon ang hilerang ito at dito nga kami sa Desert Wave Ladies Salon. Pagkapasok nga ito agad ang madadatnan nyo, napakadaming customer dahil nga napakamura dito sa salon na ito. Meron pang snack bar na akala ko may bayad at yun pala ay libre lamang. Kaya madami na akong kinuha. Ayan, after minutes of waiting ay nagpa-eyelash na nga si bakla. At yan ang look niya for today's video. Ang ganda nga ng gawa nila kaya ready na kaming gumala. Naglakad na nga kami papuntang train station dahil gagala kami kung saan maraming murang ginto. Alam nyo na yan, basta Dubai, mura daw ang ginto. Kaya titignan namin kung totoo nga ba ang chika. Ito nga pala ang itsura ng kanilang train station dito sa Dubai at kung first time mo rin kagaya namin ay malilito ka sa una.
Dahil may pag-green light at red light sila, bahala na kayong tumuklas niyan. Pero tutulungan naman kayo ng mga guards doon upang malaman nyo at magigets nyo rin. Medyo malayo nga ang aming lalakbayin kaya naman ako muna ay nagmuni-muni sa loob ng tren. Sobrang ganda nga ng Dubai dahil pina-priority nila ang women at children. At ito na nga, malapit na tayo. Malapit na gumastos. Ayan, onting lakad pa at makakarating din tayo sa ating pupuntahan. More lakad-lakad pa at ma-achieve na natin ng 10k steps a day. At ayan, nandito na nga tayo sa isa sa mga sikat na pinagbibilihan at pinagpipilahan na bilihan ng ginto dito sa Dubai, ang MRM Jewelry. At ayan na nga guys ang kanilang samples. Meron silang set na earrings, necklace, bracelets, bangles, rings, watch, and more. Pinili ko na nga gusto ko which is yung infinity. Pinasuot ko na nga sa kanila dahil ako ay isang Disney princess. Ang ganda, di ba? Ito pa yung iba nilang samples guys na super mura lang talaga. Bumili na nga rin pala kami ni mama ng isang set ng earrings and necklace. Binilhan rin pala namin ng aking ate. Ayan guys, yung kanilang mga iba pang samples ng bracelets. Kinikilo nga pala ito per gram. At nang makapili na nga ako ng design ay pinakabit ko na ito kay mama. Wow, lakas makasosyal. Bayad time na nga si mama niyan at tignan nyo ay ang dami pa ring tao kahit gabi na. Talaga namang nakakagutom pumili ng gold kaya naman kumain muna kami dito sa Athens Grill Restaurant. Filipino foods nga ang inaalok nila rito kaya naman ito ay agad naming sinubukan. Ayan na guys, ang aming order. Ang palaya daw kay mama dahil diet siya. Sarap. Di naman halatang gutom no guys. Na-miss ko ang Filipino foods. Gusto ko na tuloy umuwi. Charot! Kakatapos na namin kumain at mag-ukay naman tayo. Ayan na si Ukay Girl. Dito nga kami sa D&J Ukayan sa May Dubai. At ito na ba yung sinasabi nilang Dubai Aussie Tops? Medyo mura na nga dito guys at naghahanap ako ng pang beach namin bukas. Kaso naalala ko, paano na nga pala ang luggage ko dahil sobra na ito sa 30 kilograms. Hay, bahala na basta makapili ako ng outfit ko para bukas. 15 dirhams nga lang pala yung brown na top at sobrang ganda, diba? Meron din nga pala sila ditong mga polo, perfect sa mga nag-o-office. Gusto ko nga sanang kumuha kaso naalala ko na naman yung kikiluhin kong luggage bukas. Yan guys, long sleeves. Meron silang dress. Ganda nito guys. It costs only 17 dirhams. More fits. Grabe, ang hirap pumili. Meron silang shorts for men. Mga coat. Grabe, kailangan ko to. At grabe rin yung quality ha. Hindi basta-basta. Tulad na lang netong mga shoes nila. At kanilang mga bag, stuffed toys at marami pang iba. At sabi nga ni kuya ay may pa-free daw kaya naman pinapili ko na agad si mama ng kung anong gusto niya. After nga namin mag-ukay ay bumalik na kami ng train station upang umuwi. May isa pa sana kaming pupuntahan ngunit anong oras na at magsasara na ang train station. Hayaan nyo na, may next time pa naman. At ito nga pala ang nightlife in Dubai. Gising na gising ang mga tao dito sa Dubai paggabi dahil minsan dito lang sila nakakalabas dahil nga sa sobrang init ng panahon dito. At ayan na ang aming lifesaver tuwing gumagala, ang Google Maps. Ang personal navigator ni mama ay ako. At malapit na nga kami sa hotel guys, magpapahinga na kami. See you tomorrow! Hello guys, dito na at ito nga palang aking outfit for today. Super early naman gumala ng mga person na ito. At we're back again on the train station of Al Riga, Dubai. Standing muna tayo for today at ito nga pala ang view ko. Paggagala ka nga pala sa Dubai ay patren-tren ka lang dahil mas mura ito at mas mabilis compared sa taxi. At ayan, if you're a tourism student, you must know this. The only 7-star hotel in the world.
At ayan, pagkababa nga namin ng tren ay maglalakad ng onte at sasakay ulit sa isa pang tren dahil ibang way ang pupuntahan pa Dubai Marina. O, diba? Pina-priority talaga nila ang women and children dahil dito nga kami ni Mama sa harap nakaupo. Laging sa harap ang women, children and family here sa Dubai. Mostly ang men ay laging nasa likod. Yehey! Ang ganda ng dress ko, di halatang ukay kagabi. Yan, malapit na nga kami sa aming pupuntahan at excited na nga ako ma-experience ang beach dito sa Dubai. Lakad lang ng lakad hanggang sa marating ang pupuntahan at on our way nga ay nakita namin ang shop na ito kung saan makakabili ng keychains, souvenirs, ref magnets, and many more. Bumili na nga ako ng ref magnet dahil gusto ko sa lahat ng pupuntahan ko ay bumibili ako ng isang souvenir para mapatunayang nagpunta talaga ako sa lugar na iyon. Muntik pa mabangga kaka-thirst trap mo girl, sige. At nandito na nga tayo guys, welcome to Marina Beach, Dubai. Sobrang ganda nga dito guys dahil habang papalapit ka ng papalapit sa beach ay marami kang madadaan ng shops na pwede mong pagbilihan ng kung ano-ano. Meron nga ring mga restaurants and malls na may mga sikat na brand kaya ano pang hinihintay nyo? Visit na here! O, diba? Ang daming pwedeng spots na pagpicturean, ngunit umiinit na nga kaya naman amin nang binilisan. Amin ngang hinahanap ang sikat na escalator trend sa TikTok dahil ako rin ay mag-video doon. At eto na, nakarating na rin tayo doon sa may escalator trend sa TikTok. Ang ganda nga kapag umaga ka pupunta dito dahil wala pang tao dito sa may escalator at solong-solo ko ang pagtuthirst trap dito. Na para bang pinaglalaroan ko na itong escalator na to dahil baba akyat ako. Nakailang akyat baba nga ako bago matapos ang video trend na ito. Mabuti na lamang at walang tao dahil walang nagre-reklamo. At nang mapagod na ako ay nagpa-picture na lamang ako dito sa Maida Beach sa baba ng escalator. After magpa-picture ay ito na talaga, papunta na talaga sa beach. At ito na ang view, sobrang peaceful, grabe. White sand nga dito at meron pang camel dito sa beach. O, diba? Saan ka makakakita niyan? Ito nga daw pala ang tallest Ferris wheel in the world. Dito lang yan sa Marina Beach, Dubai. At kumain nga muna kami ni Mama bago lumangoy. Hulas na ang babae sa kainitan. Habang kumakain nga ay nakita namin itong maraming black dove. Hindi ko alam kung black dove ba ang tawag dyan, ngunit ang dami nila dito. Pwedeng-pwede nga magbikini dito dahil sa Dubai hindi naman masyadong istrikto. Pero be careful lang din dahil sa ibang public areas ay very conservative sila at hindi pwedeng magsuot ng mga nakikita ang skin. At ayan, sinuot ko na nga ulit ang naukay kong swimsuit kagabi. Ang sakit nga sa mata dahil kakapa-eyelash ko nga rin pala ulit kagabi. At dito nga ay umaaura-aura lang ako, ngunit sa aking likod ay may mga makukulit na afam, kaya naman, hi, bahala kayo dyan. Basta ako ay magsiswimming dito. Sinusulit ko na nga ang paglangoy dahil minsan lang tayo makapunta dito. Ang saya-saya nga lumangoy dahil wala kang iniisip na schoolworks na kailangan mong tapusin. Pero deep inside ay stress na yan dahil mag-uumpisa na ang OJT at wala pa akong naipapasang requirement. Dito nga sa shower room ay may bayad at sobrang init ng tubig. Kaya naman saglit lang ako at kami na ay uuwi. Dito nga ay may nakita kong Sofitel at nakakamiss nga ang Sofitel sa Pilipinas. At ayan, tren na naman tayo pa uwi. Grabe, nag-enjoy ako sobra. At nang nakauwi na nga kami, ay ito na yung sinasabi kong Anli Buffet sa baba ng hotel for only 25 dirhams. Pagka-uwi ay nagpahinga muna kami dahil napagod kami kakalangoy. Ang ganda ng labi nila, diba? At nang makapahinga na ay ito na ang aking look for today's gala. Very old money and Tita Fit ang atake muna natin ngayon. Bago nga gumalay, ito na ang facilities ng hotel. Ito ang kanilang gym at wala pa ngang nag-gym nung oras na pumunta kami. Ang sarap tuloy mag-gym pag ganitong solo mo ang gym, ngunit may gala pa nga pala kami. Ayan guys, medyo maluwang din at ayan ang kanilang mga gym equipment.
Sa taas ng gym kung saan ang rooftop ay merong bar. Pagkadaan mo naman sa bar ay naririto ang kanilang mini swimming pool. Amin naman itong agad sinilip at mainit pa para mag-swimming. After naming bisitahin ang mga facilities ng hotel ay agad na kaming bumaba upang gumala. Pupuntahan naman natin ngayon ang mga tourist spots in Dubai. Medyo mainit pa nga nung lumabas kami ni Mama pero wala tayong magagawa dahil kailangan nating gumala. Siyempre, papunta na naman tayo sa train station. Ano pa nga ba? Meron nga pala ditong Angel's Burger guys at pagkain ng mga Pinoy. Kaya naman, kahit nasa Dubai ka ay makakakain ka pa rin ng mga Filipino foods. Ngayong araw ay malayo nga pala ulit ang ating lalakbayin. Ang aming bababaan ay ang pinakadulong train station. Ito nga pala yung Dinata guys, in Dubai. At ito na yung Dubai International Airport. Ang luwang at ang haba ng kanilang airport guys. Nang makababa na kami ay nagtaksi kami upang makarating sa aming pupuntahan. Pupunta nga kami sa Dragon Mart guys dahil may hahanapin daw doon si Mama na massage bed. Nandito na nga kami guys at ang laki ng mall, ang daming mabibili. Dito daw pala binibili guys ang mga scooter dahil mura nga daw dito. Na para bang caravan na nga dito dahil madaming mabibili talaga ng kung anek-anek. At ayan si Mama na pabili na ng kanyang maleta, lalagyan daw ng kanyang mga pang-massage. Bumili pa kami ng isang maleta dahil binudol kami ni Kuya dahil matibay daw ito, kayang upo-upuan. After naming bumili ay ito na kami. Papunta na kami sa world's largest frame. Ito ang Dubai frame. Ang laki-laki nga guys at hindi na kami pumasok sa loob dahil kulang na kami sa oras dahil magdidilim na. Gusto ko pa naman mag-picture sa iba ng maliwanag pa. Ewan ko ba, siguro kaya Shine ang pangalan ko. At ayan, nandito na nga tayo sa isa sa mga sikat at pinupuntahan dito sa Dubai, ang Museum of the Future. Isa daw ito sa pinakamagandang building na natayo sa Dubai. Dahil kakaiba nga naman ang kanyang disenyo. Dito muna kami sa loob ng picture-picture dahil napakaganda nga ng details ng building na ito. At sa buong gala nga namin ay dala-dala namin itong maletang binili namin doon sa Dragon Mart. Pagkalabas mo nga ay makikita mo agad dito ang Emirates Tower. Sa kabilang side ng labasan to guys. At sa kabilang side naman dito na ang labas ng Museum of the Future. After nga namin magpicture dyan ay patungo na kaming Dubai Mall. At kung first time mo nga pumunta ng Dubai Mall ay I recommend na magtaksi ka na lang dahil napakahaba ng lalakarin mo bago ka makarating ng Dubai Mall. Pero kung bet mo naman maka 10k steps a day ay I recommend na maglakad ka na lang rin dahil makikita mo from here ang tallest building in the world. Ito ay ang Burj Khalifa. O diba? Madami ka ring makikitang buildings dito kapag naglalakad ka papuntang Dubai Mall. More lakad pa nga bago ka makarating dito sa entrance ng Dubai Mall. Hindi lang 10k steps ang ma-achieve mo pag nagpunta ka pala ng ibang bansa. Pagkapasok mo nga ay meron na agad ditong Starbucks at mga nagbebenta ng pabango, damit, souvenirs at meron ding mga ginto. Pero dahil nasa loob nga ng mall, ang presyo rin ay ginto. Tulad na lamang nitong sikat na sikat sa Dubai, ang Dubai Chocolate. Napakasarap niyan guys, lalo na sa katulad kong mahilig sa pistachio. Sa sobrang laki at lawak nga na itong Dubai Mall ay hindi mo ito malilibot ng isang araw lang. Napakarami ngang luxury brands ang nandito. Sabi ni Mama, maghanap lang daw kami ng tig 1 dirham lang. At ayan na si Bess. Nagpicture-picture na nga lang ako dito dahil wala naman kami makita na tig 1 dirham lang. At dito ay masakit na nga ang paa namin ni Mama kakalakad kaya naghanap na kami ng food court para kumain at magpahinga saglit. At ito na nga ang kanilang food court guys. Merong kids play area dyan para habang kumakain ng mga magulang, naglalaro naman ng mga bata. May nakita na akong KFC dyan guys, ngunit wala silang kanin kaya dito na lang kami umorder ni Mama. And finally, dahil naka-order na rin kami at nakaupo na rin. Sobrang luwang nga ng food court nila dito and yehey, nandiyan ang food namin. Orange juice nga lang daw ako, sabi ni Mama dahil bawal ako mag-soft drinks. Pinapapayat niya nga ako dahil pag nag-lose daw ako ng 6 kilograms ay bibigyan niya ako ng iPhone 16 Pro Max. Pero kahit ilang timbang lang ang binawas ko ay binigyan niya pa rin ako, kaya kain guys!
After namin kumain ay hinahanap na namin ng exit dahil pupunta na kami doon para mag-picture sa labas ng Burj Khalifa. Siyempre, ito ang isa sa mga tourist spot at hindi mo dapat pwedeng palagpasin kapag nagpunta ka ng Dubai. Dahil ito nga ang tallest building in the world. Madami ngang nag-i-scooter dito guys dahil sikat na sikat ito sa Dubai. Napakaganda nga nito sa personal guys, promise. Na para bang gusto kong ma-experience pumunta doon sa tuktok. Hindi ko alam kung mas maganda ba pumunta dito ng umaga or gabi, pero gabi na kami nakapunta kaya wala na tayong magagawa. Imagine nyo naman guys na naka-heels pa ako naglakad ng pagkalayo-layo na para bang walang kapaguran. Pero dahil minsan nga lang makapunta rito ay titiisin na natin ang lahat ng pagod at sakit ng paa para lang makapag-picture dito. Susulitin ko na talagang maglakad-lakad dito at umaura-aura dahil malapit na akong umuwi ng Pilipinas. Pagkatapos ko ngang umaura dito at mag-picture-picture ay bumalik na kami ng hotel upang magpahinga. Hindi ko na na-video ang aking pauwi dahil ako ay nalobat na. Habang pauwi nga ay binilhan ako ni mama ng iced coffee dahil alam niyang favorite ko ito. Buti na lang nga at binilhan niya ako dahil sa unang higop ko ay grabe nakakawala ng pagod sa buong araw na gala. Nagpaalam na nga ako dyan at nang magising ako ng madaling araw ay agad ko nang inayos ang aking magulong gamit. Dahil kinabukasan nga ay flight ko na pa Philippines. Tulog pa nga si mama dyan ngunit nang magising siya ay agad niya na akong pinagkukontra sa aking mga pinaglalagay. Kaya naman tinuloy ko ang aking pag-ayos habang naliligo siya para walang kontra. At hihiram kami ng kiluhan dito sa hotel upang aming makilo mamaya. Binibilisan ko nang mag-ayos dahil patapos na siya maligo at ayan na nga siya natapos na siya at pinakilaman niya na naman ako. Mabuti na lamang at tapos na ako at inaya ko na siyang mag-swimming. Ngunit ayaw niya at ito nga pala ang pool outfit ko for today. Doon nga pala kami nagsiswimming guys doon sa rooftop pool. Paakyat na nga kami sa pool ngunit nakita naming nakalak pa kaya pinabuksan na namin ito kay kuya. O diba, very VIP ang atake ng person. At ayan na si Jezebel ang huling langoy niya sa Dubai. In-enjoy ko na talagang lumangoy ng araw na to dahil babalik na kami ng Abu Dhabi mamaya. Nagsalbabidan na nga ako guys dahil malalim pala ang pool na ito, hindi ko abot ang dulo. Ayan na guys, nag-enjoy na ang bata. Masarap nga pala mag-swimming lalo na kung ganito ang panahon dito sa Dubai. Tapos solong-solo mo pa ang pool at wala kang kaagaw. Ngayon ko nga lang na-experience mag-swimming sa rooftop kaya naman akit na itong sinulit. After nga lumangoy ay tumaas naman ako dito upang mag-picture. Makikita nyo lahat ng aking picture sa aking IG. Very attacking nga si ate mo girl dahil akala mo wala siyang cute na belbel. After nga maligo ay ayan na, paalis na kami dito sa hotel. Overall ay na-enjoy ko naman itong trip to Dubai kahit na nakakapagod. Pababa na kami at pagbaba namin ay agad naman kaming inassist ng mga staffs dito. Salute kay kuya dahil binook niya kami ng taxi at inassist niya kami hanggang sa kami ay makasakay. Nag-taxi na nga kami papunta sa terminal ng bus from Dubai to Abu Dhabi. Ang ganda nga dahil on the way to terminal ay madami kang madadaan ng iba't ibang klase ng mga ships and boats. At nang makarating na kami sa terminal ay agad na kaming sumakay at nandito na nga kami sa Abu Dhabi. Babalik na ako ng Pinas bukas at mamimiss ko ito. Sana nag-enjoy kayo. Hanggang sa muli, paalam!